Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon tiyatalakay pa rin natin yung Nawaqidul Islam. Natalakay na natin yung naunang dalawa. Asyirku fi ibadatillah, ang pagtatambal sa pagsamba kay Allah. Pangalawa, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it, ang sino mang kumuha sa pagitan niya at pagitan ni Allah ng tagapamagitan. Number 3, tinatalakay natin ngayon, man lam yukaffir al-mushrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhabahum kafar. Sino man ang hindi niya ituring ang mga musyrik bilang kafir o siya ay nagdududa kung kafir ba talaga sila o itinuturing niyang tama ang kanilang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. So lahat ng ganun ay kufur din na maituturing. Kasi nga bakit mo pagdududahan ang pagiging kafir ng hindi Muslim? Ibig sabihin, nagdududa ka rin sa pagiging mananampalataya ng Muslim. Ganun yun. Kapag nagdududa ka sa ganun, hindi ka totoong may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala lang. Kumbaga, nakikisali ka lang. At mahalaga ito kasi ito'y nagpapakita ng paninindigan ng tao sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So meron tayong fatwa na binasa nung nakaraan, yung nga tungkol dun sa naging fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah tungkol sa kapatiran, na ito nga ay kapatiran lamang sa pananampalataya. So tinatalakay natin yun kasi may kinalaman yun dito, na tayo ay hindi tumuturing sa mga hindi mananampalataya bilang kapatid, dahil ang totoong kapatiran ay ang kapatiran sa pananampalataya. Mas matimbang pa sa kapatiran natin sa sino mang kapatid natin sa ama at ina. Siyempre, mas matibay kaysa sa kapatiran natin sa yung mga fraternity o ano pa mang sinasalihan ng mga Muslim na mga organisasyon. Ang kapatiran sa pananampalataya, ang tunay na kapatiran. Katulad halimbawa, yung huling natalakay natin, inalis ni Allah kay Nuh alayhis salam ang relasyon ng pagkakamag-anakan sa anak niya na kafir na namatay kasama ng mga nagtatambal kay Allah. Namatay dun sa tubig, nalunod. Sa sinabi ni Allah sa Surah Hud, verse 45, sinabi ni Nuh alayhis salam, Rabbi innabni min ahli, Panginoon ko, tunay na ang aking anak ay kabilang sa aking pamilya. Wa inna wa'dakal haq, tunay na ang iyong pangako ang katotohanan, tunay na ang iyong pangako ay totoo. Wa anta ahkamul hakimin, at ikaw ang pinakamakatarungan sa lahat ng makatarungan. At tugon dito ni Allah, Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, O Noah, hindi siya kabilang sa iyong pamilya. Innahu amalun ghayru salih, ang kanyang mga gawain ay hindi mabuti. So karugtong dito, sinabi ni Sheikh rahimahullah, fala ukhuwata bainal mu'mini wal kafiri abada. Kaya walang kapatiran sa pagitan ng mananampalataya at kafir kahit kailan. Walang kapatiran sa pagitan ng mananampalataya at kafir kahit kailan. So itong fatwa na ito, nababanggit ito dun sa libro na pinamagatang Fatawa wa Ahkam Liddakilina fil Islam, mga fatwa, mga kahatulan, ahkam, para sa mga bagong yakap sa Islam. Matagal ko na ito nabasa. Bago pa lang ako sa Islam, nabasa ko na ito. Kaya importante magbasa. Okay? Hindi lahat tinuturo ng nagtuturo. At mas mahaba ang panahon ninuman
sa labas ng pag-aaral sa eskwelahan o sa madrasa o sa masjid, so dapat nagbabasa ang tao. Okay? Kung hindi ko ito binasa, hindi ko ito malalaman. Yung pagbabawal sa self-study, ang pagbabawal doon, yung magbasa ka o ba makinig ka lang ng lecture na hindi ka na nagtatanong, hindi ka na nagtitiyak, itinuring mo na ang sarili mo na mas maalam. Doon magiging bawal ang self-study. Pero kung naiintindihan mo ang metodolohiya ng pag-aaral at nagbabasa ka, edi mas lalawak ang kaalaman mo, inshallah. Kung hindi ko ito binasa, hindi ko ito malalaman. Kasi hindi naman ito nabanggit nung nagtuturo sa amin dati. So, importante yung magbasa. Huwag niyong mamaliitin ang magbasa. Hindi ito kapintasan. Kasi ngayon kasi parang pinapalabas ngayon, mga tao, kapintasan ng magbasa. Lahat ng tao gusto maging vlogger eh. Yun yung pangarap nila sa buhay, maging vlogger. Kahit pangit, kahit mukhang kapre, mukhang tikbalang, hindi kapintasan ang magbasa. Kahit lang yung mga tao sa paligid nyo ayaw magbasa, feeling nila astig sila pag hindi sila nagbabasa. Ayan yun, gago yun. Kumbaga, siya yung nagkakait ng kabutihan sa kanyang sarili. So kayo nakikita niyong kabutihan ng pagbasa, edi kunin niyo. May tao, hindi niya pinapansin yung isang uri ng bato. Kasi para sa kanya walang kwenta. Pero ikaw nakikilala mo na yun ay diamante, edi papansinin mo yun, sila hindi nila papansinin. So mahalaga ang magbasa. So nga, fala ukhuwata bainal mu'mini wal kafiri abada. Kaya walang kapatiran ang iiral sa pagitan ng mu'min at kafir kahit kailan. Balil wajibu alal mu'mini alla yattaqidal kafir waliyan, bagkus ang wajib sa mananampalataya ay hindi niya kukunin ang sino mang kafir bilang kanyang wali, bilang kanyang kakampi, bilang kanyang tagapangalaga, bilang kanyang malapit na kaibigan o ano paman. Wali, hindi sila pwede magiging wali. Pero syempre, hindi rin man ibig sabihin nito na pipinsalain natin sila. Dadayain natin sila. O papatayin natin yung pusa nila o ano pa mang pamiminsala sa kanila. Hindi. Ang ibig sabihin nito, mali kasi yung ito yung problema sa mga kawarij, kaya sa mga terorista. So, advance sila mag-isip masyado, mga adelantado. Sa porke sinabi ni Allah na hindi pwedeng kukunin ng mananampalataya na wali ang mga kafir, iniisip nila dapat kaaway ng Muslim ang kafir. Kumbaga, yun nga, extreme yung kanilang pananaw na kung hindi mo sila kapatid o hindi mo sila kakampi, ibig sabihin kaaway sila. Walang neutral para sa kanila. At walang ganun. May mga bagay-bagay na neutral sa Islam. At may mga bagay-bagay na not necessarily itim o puti. May mga gray area. Kaya nga, di ba? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na mayroong mga bagay na gray area o neutral, depende sa kung ano magiging pagtataya mo, pagtitimbang mo sa lugar at panahon na yun. Okay? Na maaaring magkakasala ka, depende sa lugar at panahon, at maaaring hindi ka naman magkakasala sa lugar at panahon na yun. So yung pagiging hindi kalaban ng mga hindi mananampalataya, isa rin yun sa magiging kahulugan na hindi natin sila kukunin na wali. Okay? Hindi naman sinabi sa aya na ito na yung dalil dito na hindi natin sila kukunin bilang wali. Yung sinabi, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya. O mga mananampalataya, huwag ninyong kukunin ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kakampi. So yun lang. Hindi naman porke hindi mo kakampi, awayin mo na. Diba?
Hindi ba pwedeng hindi ba pwedeng wala lang, meron lang kayong neutral na pakikisama sa kanila? Bumibili lang kayo sa tindahan nila, bumibili lang sila sa tindahan mo. Hindi ba pwedeng ganun? May pinapagawa siya sa'yo, may papagawa ka sa kanya, hindi ba pwedeng ganun? Yung mga terorista, gusto nila pahirapan ng sarili nila. Yun ang nangyayari sa kanila. Dahil sa mali nilang pag-unawa sa relihiyon, pinahirapan nila sarili nila at gusto nila maghihirap din ng iba dahil sa kanilang kabubuhan, dahil sa kanilang maling interpretasyon sa relihiyon. So hindi porke sinabi rito na wag kukunin ang mga hindi mananampalataya, dito nga specifically tinukoy kaaway ni Allah. Ibig sabihin, pangunahing tinutukoy dito yung mga namiminsala kay Allah at sa mga Muslim. Okay? Pero kung hindi naman Muslim nga, na hindi naman namiminsala sa mga Muslim, pwede tayong maging neutral sa pakikitungo sa kanila. Ito yung hindi naintindihan ng maraming mga tao. Siyempre, kung merong nasobrahan sa pagturing na lang sa bawat hindi Muslim bilang kaaway, meron namang nasobrahan sa kabila, nasobrahan sa pagmamahal sa kanila. Okay, nasobrahan sa pagmamahal sa kanila. Wala nang pagitan sa pagitan nila at pagitan ng mga hindi Muslim sa relihiyon. Wala na. Para sa kanila, ang bawal lang baboy. Pero lahat pwede na. Kulang na lang sumamba sila sa Santo Niño, sa Mama Mary, o ano pa mang rebulto meron ng mga Kristiyano. Kasi nagpapasko na sila, nag-celebrate ng New Year. Bongga kapag mag-celebrate ng birthday. Pero kapag Eid, wala. Ando nakikipila sa lugaw ng mayor. Nagkukuripot kapag Eid. Pero kapag selebrasyon na hindi pang Muslim, bonggang-bongga yung kanilang selebrasyon. Ayun ang may problema talaga. Yun ang may problema. At itong aya nga na ito, maaring ang magkakaroon ng dalawang paglabag. Nagamit ang aya na ito bilang dalil. Yung mga nasobrahan sa pagkamuhi sa kuffar at yung mga nasobrahan naman sa pagmamahal sa kuffar. Okay? So, ang tamang pag-unawa dito, hindi natin sila kukunin bilang kakampi. Lalo na yung mga kaaway ni Allah. Pero hindi naman tayo pinag-utusan na pinsalain sila. Pinag-utusan pa rin tayo na maging makatarungan. Nakaugnay nito yung isa pang aya, yung sinabi ni Allah, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti at makatarungan sa mga tao na hindi naman kayo kinakalaban sa inyong relihiyon at hindi naman kayo pinapalayas sa inyong mga tahanan. Pinapalayas sa inyong tahanan, ibig sabihin, talagang dinidigma kayo na umalis sa inyong tahanan. Yun yung tinutukoy doon. Okay? Pero kung ikaw lang lumayas, ikaw may problema. Hindi si Manong. Okay? Makagagawin dalil to ni Umusaad. Para digmain tayo rito, o di kapitan. Sabihin nila, pinalayas sila. Hindi sila pinalayas dito, sila lumayas. Ayaw nila magbayad. Kumbaga, ayaw nilang magbayad. Kung tutusin, simple lang naman yung kalagayan niya. Kung mahirap siyang magbayad, pwede naman siyang mapaumanhinan. Kaso problema sa kanya, hindi siya nagiging mabuting kapitbahay. Hindi siya, lahat ng pagpapaumanhin binigay sa kanya, pero wala Siya yung may problema. Pati si Yasin na damay pa sa karoon patuloy ng heartache. Ngayon umalis na lang, munta na ng Cubao. Problem yung tinutukoy ditong pinalayas, as in yung dinigma talaga para paalisin sa kanilang mga tahanan. Bawa yung mga Rohingya sa Burma, sa Myanmar, yung mga Palestino, yung mga Uyghur sa China, mga Muslim sa Kashmir, mga Kurdish, yun sila pinalayas sa kanilang mga tahanan. Actually, dapat nagjijihad na sila. Lahat. Magiging fardu ain ang jihad
sa ganung kalagayan. Kaya nagtataka ako sa mga Palestino, bakit mas gusto nila maging refugee kaysa mag-jihad? Ang dami-dami makikita mo sa bawat video na pinupost ng mga Palestino, ang daming lalaki nagtatakbuhan, palayo sa kalaban. Samantalang dapat tumatakbo sila palapit sa kalaban. So may problema rin sila. May problema rin sila. Hindi yung sisi lang sila ng sisi sa mga Arabo, sa mga Muslim. Hindi raw sila tinutulungan. Sila nga sarili nila, hindi nila tinutulungan eh. Sarili nila, ayaw nila tulungan, tapos gusto nila tutulungan sila ng iba. Unahin nilang tulungan yung kanilang mga sarili. So yung dito, yung pinalayas o pagpapalayas sa tahanan doon sa Suratul Mumtahinah, tinutukoy doon yung dinigma talaga. Okay? Hindi nagdrama lang, kaya umalis ng kanyang tahanan. So kung di naman kayo pinapalayas ng mga tao sa inyong tahanan, di naman kayo kinakalaban sa inyong relihiyon, so pwede tayo maging mabuti sa kanila, pwede tayo maging makatarungan sa kanila. Okay? Bawa dito sa atin, may mga kapitbahay tayo hindi Muslim, so pwede maging mabuti. Kahit si hindi Muslim na kapitbahay. Merong pulis, edi tanggapin mo yung pulis, hindi naman tayo ginigera eh. Okay? Merong sundalo, pupunta, edi tanggapin natin, hindi naman tayo ginigera. May politiko, kahit sino. Pwede natin sila tanggapin, inshallah. So nga, malinaw dito, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang aking mga kaaway at ang inyong mga kaaway bilang mga kakampi. Tulkuna ilayhim bil mawadda, na kayo ay bumabaling sa kanila ng may pagmamahal. Sa tinuro ko na din dito yung isa pang extreme. Sing extreme na mga terorista at yung mga extreme na tinatawag nila yung sarili nila na moderate Muslim o modern Muslim, na walang jihad para sa kanila. Ni sala nga, walang sala sa kanila eh. Basta bawal baboy sa kanila. Basta tatay nila ang nanay ganito, si Kagi ganito, si Hadja ganito. Galing sila sa mga tribong nakikilalang Muslim. Sila yun, na nagpapakita ng pagmamahal sa mga hindi mananampalataya. Ng pagmamahal dito, hindi naman tinutukoy dito yung normal na pagmamahal na maaring mararamdaman ng tao sa mga tao na dapat niyang mahalin. Bawa yung magulang niya o kapatid niya, kamag-anak, hindi naman. Ang unang tinutukoy dito na mawadda na mamahalin natin sila at yung relihiyon nila. Dahil nga, ganun nga yung nangyayari sa mga moderate Muslim na ito kuno, modern Muslim. Pati paniniwala ng kuffar, minamahal na rin nila. Kaya nga, may kita mo sila kapag panahon ng selebrasyon ng kuffar, ang sigla-sigla nila. Ang sigla-sigla nila. Pero kapag Idul Fitr, Idul Adha, hingi ka sa kanila ng ambag, o pambili sana, pandagdag sana ng handa sa sa Eid, wala na. Wala silang iaambag sa'yo. Sama pa ng tingin nun. Pero kapag Pasko, bagong taon, ang sigla-sigla ng mga yon. Sila yung mga may pangunahing paglabag sa aya na ito at sila ay sila ay nasa mapanganib na kalagayan dito. Na dalawang extreme nga. Yung mga terorista at yung mga nasobrahan naman sa pagmamahal o pagtanggap sa mga hindi mananampalataya at kanilang mga paniniwala at gawaing pagsamba. Yung sinabi ni Allah, tulkuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Kayo ay bumabaling sa kanila o nagbabaling sa kanila ng pagmamahal samantalang hindi sila nanampalataya sa anumang dumating sa inyo na katotohanan. Okay? So napakaganda ng aya na ito. Napakaganda ng aya na ito. Actually, nasa Suratul Mumtahinah din ito. Ito yung unang aya. At sa mga sumunod na mga aya, nandun na yung la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din, nandoon siya. Balikan nga natin itong sura na ito. Yung Suratul Mumtahinah, ipinahayag ito sa
Madina. At marami sa mga aya dito may kinalaman sa jihad. Sa yung unang aya, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang aking mga kalaban at inyong mga kalaban bilang mga kakampi, na kayo'y bumabaling sa kanila ng may pagmamahal, samantalang sila ay hindi nanampalataya sa anumang katotohanan na dumating sa inyo. Yukhrijuna rasula wa iyyakum, na sila ay nagpapalayas sa sugo at sa inyo. An tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillahi wabtiga'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Sa mga kuffar na ito, sa unang-unang tinukoy na ginagawa nila ay ang pagpapalayas sa mga Muslim. Nabilanggit nga dito yung mga kuffar, lalong-lalo na nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinalayas nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba. At tinutukoy dito yung pangkalahatan ng kuffar, na gusto rin nila silang palayasin mula sa Madina, kaya nila dinidigma ang mga Muslim sa Madina. Dahil lamang sa kayo ay nanampalataya kay Allah na inyong Panginoon. Na kung kayo ay hahayo sa jihad, sa landas ni Allah, na naghahangad ng kaluguran ni Allah. Ito dapat ang ginagawa nyo, ang mag-jihad. Okay? Ibig sabihin dito ni Allah, na kung kayo ay palalayasin sa inyong mga tahanan, dapat kayo ay mag-jihad. Pero ang jihad na ito ay para sa kaluguran ni Allah. Hindi para maghiganti. Hindi sa layunin na maghiganti. Hindi sa layunin na makapinsala lang sa mga kuffar. Ito ay sa layunin na malugod si Allah. Na kapag ganito ang mindset ng nag-jihad, hindi siya magmamalabis sa kanyang jihad. Gagawin lang niya yung karapat-dapat niyang gawin, na pagtatanggol sa kanyang sarili, inshallah, at syempre pagpapangibabaw sa salita ni Allah. Ito yung problema ngayon. Hindi na masyadong tinatalakay yung jihad, kaya yung mga tao, wala na, kanya-kanya na sila ng interpretasyon kung ano ang jihad. Kanya-kanya na sila ng payabangan na lang, palakasan magsalita, patapangan kuno. Na ang sunnah, dahil kakaiba na sa kanilang sunnah sa jihad, kapag nag-lecture ka ng jihad, ikaw na agad yung tinuturing nilang mali. Tinuturing ka kagad nila na mali. Maraming ganyan. Sa mga lecture ko tungkol sa jihad, ang daming nagko-comment, akala mo kung sinong maalam. Sasabihan nila ako, hindi ko raw alam lahat. Kung hindi ko alam lahat, paano naman sila? Hindi nga sila nag-aral. Pero may lakas sila ng loob na sabihin yun kasi nga, naluto na yung utak nila sa kamangmangan. Hindi nila alam kung ano nang tama at mali. Yung nga sinabi ni Allah, tusirruna ilayhim bil mawaddah. Kayo nga ay bumabaling sa kanila ng may pagmamahal. At nalalaman ni Allah ang inyong inililihim at inyong ihinahayag. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Sino man sa inyong gagawa nito ay naligaw mula sa matuwid na landas. Yung pangalawang aya, إِيَثْكَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Kung sila ay mangingibabaw sa inyo, yung mga kuffar, na kaaway ninyo at kaaway ni Allah, sila ay aasal na inyong ang mga kaaway at sila ay lalaban sa inyo sa pamagitan ng mga kamay at pamagitan ng mga dila. So ito yung mga kuffar, uri ng kuffar na dapat talaga nating itinuturing na kaaway. At hindi tayo magkakaroon ng neutral na attitude sa kanila. So malinaw ang mga aya. Malinaw ang mga aya. Pero mga terorista, wala na. Gusto nilang patayin lahat. Gusto na nilang lahatin. Gusto nilang lahat ay tatratuhin nilang kaaway. Lahat ang hindi mananampalataya. Sukdo lang patayin nila yung kanilang magulang. Nangyari yan. So noong 2015, nakwento ko na ito dati, di ba? Sa Saudi Arabia. Kambal pa yun.
Merong kambal, bata pa sila nun eh. Parang ano lang sila nun, 15 years old yata, 14. Gusto nilang pumunta ng Iraq, sumali sa ISIS. Pinagbawalan sila ng magulang nila. Kaya ginawa nila, pinatay nila yung magulang nila. Pinagsasaksak nila. Naghabulan pa sila dun sa loob at labas ng bahay nila para lang patayin yung nanay at tatay nila. Na ayaw silang papuntahin sa jihad. Bakit sila naging ganun? Kasi yun yung tinanim sa kanila ng mga terorista. Na kapag may tao na hindi nila kapanalig, kafir, kahit magulang pa nila at kailangang patayin. So ganun kamapanganib ang doktrina ng mga terorista. Napatay nila yung magulang nila. Kaya nung hindi ako nagkakamali, 2022, yung pataw sa kanila na parusang kamatayan, pinatupad na talaga. At binitay sila, pinugutan sila ng ulo, silang dalawa, sa kasong murder. So sinong matinong tao yung makakaisip ng ganun, napapatay ng hindi Muslim na wala ng mga traso sa kanila, lalong-lalo na magulang nila. Samantalang sa jihad, sa mga dalil, maraming mga dalil, di ba, na may mga nagpapaalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto nila mag-jihad. At tinatanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung buhay pa ba yung magulang nila. At nung nagsabi sila na buhay pa, pinapauwi sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga magulang upang maglingkod sa kanilang mga magulang. So napakalaking kagaguhan yung ginawa nung dalawang dalawang bata na yun. Na inshallah nakapagtauba naman sila. Pero nga kasi, may mga kasalanan sa Islam na kahit nagtauba ka na, kailangan mo pa rin maparusahan bilang qisas. Qisas, ibig sabihin, ganti o parusa sa kasalanan mo na ginawa. Halimbawa, doon sa kaso nga nila, maaaring nagtauba sila, pero hindi sapat yun. Kailangan nilang pagbayaran ang kasalanan nila, hindi lang sa kasalanan nila sa kanilang magulang, pagkos kasama yung kasalanan nila sa estado. Kasama yung kasalanan nila sa estado. Na maaring, di ba sa diya, sa blood money, sa mga usapin doon, ang magdidesisyon talaga yung magulang o yung pamilya nung napatay, sila ang magdidesisyon. Pero may mga kaso ng pagpatay, halimbawa ganito, ang estado ang pinaka magdidesisyon kasi sila ang kumbaga napinsala din do sa pagpatay. Kaya nga sa di ba sa murder may pinatay ka. Kung patatawarin ka ng mga magulang o tagapagmana nung napatay mo, magbabayad ka lang ng blood money, hindi ka bibitayin. Pero kung yung kaso mo may kinalaman ng estado, bawa dito, pinatay nila yung magulang nila sa kasalanan o sa intensyon pala, sa intensyon ng terorismo, at ang terorismo ay palaging laban sa estado, kaya ang estado ang nagdesisyon na patawan sila ng parusang kamatayan. Kaya yung hiraba, yung cut-out tarik, yung pang-hold up, highway robbery, hijacking, terorismo, lahat yun ay may parusang kamatayan bilang kasalanan, hindi lamang sa individual, bagkus ay kasalanan laban sa estado, laban sa pamahalaan ng mga Muslim, laban sa mga Muslim sa pangkalahatan. Kaya nga, panahon talaga ngayon ng fitna. Nasa panahon tayo ng fitna na malabo na sa mga tao kung ano ang katotohanan. Malabo sa mga tao kung ano ang katotohanan. Itong ibig sabihin ng fitna. Yung kapag hindi nagiging malinaw sa tao, ang mga syubha at yung mga syahwa, nagiging malabo sa kanilang pinagkaiba ng tama at mali. At ang dulot nga nito, yung mga syubha, mga kalituhan sa relihiyon at mga syahwa, mga sariling pagnanasa. So yung kambal na yun na pumatay sa kanilang magulang, nasadlak sila sa syubha, pagdududa, kung dapat ba nilang patayin yung magulang nila, at nasadlak sila sa syahwa, na niyakap na nila ng tuluyan yung doktrina ng mga terorista, na mas mahalaga na yung mga yun kaysa sa kanilang sariling magulang. Kaya nga mapanganib din yung doktrina ng Khawarij. Hindi siya kufur. Hindi kufur ang
khuruj. Pero may parusa itong kamatayan dahil ito ay kasalanan laban sa Estado. Pero sino ngang matinong tao? Yung papatay sa kanyang sariling magulang, liban na lang na mas pinahalagahan niya yung batas ng tao, batas ng mga terorista kaysa sa batas ni Allah. E di kufur din bandang huli. Kawalang pananampalataya din bandang huli. Kaya nga, doon sa hadith, yung nagsasabi na yung mga Khawarij, katulad daw sila ng palaso, yung bala ng pana, na papasok at lalabas sila sa Islam na katulad ng palaso. Ganun sila kabilis, na papasok at lalabas sa Islam. Nagjijihad sila, kumbaga papasok sila sa Islam, nagjijihad sila. Ang layunin nila ay para kay Allah. Pero nagjijihad din sila palabas ng Islam, nang layunin nila ay ang pagsunod na lang sa sarili nilang batas at sarili nilang mga pagnanasa. Kaya nga di ba yung aya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Lagi nilang ginagamit yan. Yung aya na yan laban sa mga Muslim. Pero actually sila yung unang tatamaan ng dalil na yun. Ang dalil hindi para sa kanila. Ang dalil ay laban sa kanila actually. Kaya mapanganib yung doktrina ng mga Khawarij. So nililinaw natin ito nang sa gayon maalis muna natin yung mga sagabal, kumbaga yung mga syubha sa pagtalakay natin sa kung ano bang uri ng pakikisama dapat meron ng Muslim sa mga hindi mananampalataya. Hindi natin sila tinuturing nga bilang kapatid o kapatid sa pananampalataya. Pero kung di naman natin sila kalaban, huwag natin sila ituturing na kalaban. Huwag natin sila pipinsalain. Huwag natin sila aapihin. Huwag natin sila dadayain. Ganun kasimple, ganun kadali. Pero yung mga terorista nga, ginagawa nilang mahirap ang kanilang relihiyon. So nga, itong mga kufar na dapat nating tratuhin bilang kaaway, sila yung mga nagdudulot ng pinsala sa mga Muslim sa pamagitan ng kanilang mga kamay at pamagitan ng kanilang mga dila. So sinasabi dito ni Allah, ang kuffar, kapag didigmain nila ang mga Muslim, hindi lang sa pamagitan ng mga sandata, sa pamagitan din ng kanilang pananalita. At malalaman nga natin, ang marami sa mga pinsala na tinamo ni Propeta Muhammad SAW, hindi pisikal, verbal, pananalita. Chinismis siya ng mga munafik, o sinabihan siya na baliw, o mangkukulam ng mga kuffar, at kung ano-ano pa. Ganito rin dinidigba ng mga hindi Muslim ang mga Muslim. Kaya dapat ang Muslim matalino. Dapat ang Muslim nagbabasa. Dapat ang Muslim alam niya ang kasaysayan, hindi yung wala lang. Kasi kung ganun lang tayo, wala lang, wala na. Madali tayong matatalo, mabibilog ang ulo ng kuffar. Dapat magpakatalino tayo, hindi yung nagkasya na lang tayo sa kung ano yung inabutan natin. Okay? Hindi astig yung hindi nagbabasa. Ang astig yung nagbabasa na kaya niyang panindigan ng katotohanan dahil sa nabasa niya, dahil sa kaalaman na pinag-aralan niya. Okay? Hindi kapintasan ang pagbasa. Actually, may conspiracy theory ito. Conspiracy theory. Bakit Bakit parang napakalaki palagi ng effort ng kuffar, lalong-lalo na Hollywood, na mag-produce ng fiction, ng mga fiction, di ba? Ibig sabihin ng fiction, mga kwento na hindi naman totoong buhay. Kasi gusto nila yung mga tao doon na magpo-focus. Ayaw nila mag-aral sila ng kasaysayan, kahit nga kasaysayan, binabago . Ngayon, merong bagong version ng pelikula tungkol kay Magellan at Lapu-Lapu. Si Bea Alonso yung bida. Nakabwisit . Ginawang Pocahontas yung kwento. Yung 1521 yung title. Binago nila yung kasaysayan na naman, ginawa na naman nilang love story. So yung mga Amerikano, gusto nilang mangyari yun, na yung mga tao mag-focus na lang sa fiction. Hindi nila makikilala yung kanilang kasaysayan. Kaya kinakalat din nila ito sa ibang lugar. Kasi kapag ang tao inabala nila sa panonood ng pelikula o pagbabasa ng mga walang kwentang mga nobela,
mga love story, edi maaabala yung tao palayo doon sa kung ano yung dapat nilang binabasa tungkol sa kanilang relihiyon, tungkol sa kanilang kasaysayan. Edi madali nilang masasakop yung mga tao na walang identity, walang pinangahawakan, walang pinaninindigan. So yung digmaan ng mga kuffar laban sa mga Muslim, hindi lang pisikal, ito ay ideological din, ideological warfare. Dahil nga, nagtatagumpay din sila rito. O ngayon, yung marami sa mga Muslim, ugaling kuffar na. Diba? Ito yun. Dinidigma tayo ng mga kuffar sa pamagitan ng kanilang mga sandata, kanilang mga kamay, pamagitan ng kanilang mga dila. Ginagamit nila ang mga ito laban sa atin sa kasamaan, sa hangad nila na tumalikod tayo sa pananampalataya. Yun yung hangad talaga nila. Ang mapatalikod ang mga tao sa pananampalataya. At kasunod na aya, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum. Ito binabanggit din natin ito kasi may kinalaman ito sa tinatalakay natin. So walang saysay, walang pakinabang sa inyong mga malalapit na kamag-anak o ang inyong mga anak. Lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah yafsilu bainakum. Sa araw ng paghukom, si Allah ay maghahatol sa pagitan ninyo. Kung inyong mga kamag-anak at mga anak ay kuffar, ihahatulan kayo ni Allah kanya-kanya. Kaya yung tao, kung meron siyang kamag-anak at kikiling siya doon ng masyadong pagkiling, mas mahalaga ng mga ito kaysa sa relihiyon, yun ay ipaglabag din sa akida natin bilang mga Muslim. Wallahu bima ta'maluna basir. At si Allah sa inyong mga ginagawa ay nakakakita. So itong mga aya nga na ito sa Suratul Mumtahin na puro tungkol ito sa al-wala wal bara. May kinalaman nga dun sa tinatalakay natin na pangatlong nakid sa Nawaqidul Islam. Ito magandang aya din. Verse 4, Kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu. Matatagpuan ninyo kay Ibrahim alayhis salam at kanyang mga kasama ang mabuting halimbawa. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Kami ay walang kinalaman sa inyo at kami ay walang kinalaman sa mga sinasamba ninyo liban kay Allah. Okay? So sina Ibrahim alayhis salam at yung mga nanampalataya kasama niya, nagagawa nilang sabihin ito ng harap-harapan doon sa kuffar. Okay? Pero syempre, hindi naman ito ibig sabihin na pipinsalain nila sila. Yung ginawa ni Ibrahim alayhis salam, syempre lilinawin natin na pagbasag sa mga rebulto, ito ay ginawa niya sa sarili niyang kagustuhan, kumbaga. O maaari din natin ito maunawaan na ito ipinahayag sa kanya ni Allah na gawin. Okay? Ibig kong sabihin, gusto niya talagang basagin yung mga rebulto at pinahintulutan ni Allah na basagin niya mga rebulto bilang propeta. Kasi maaari nating maunawaan na sa panahon na ito, propeta na si Ibrahim alayhis salam. Nung binasag yung mga rebulto, nung bata pa siya. Kasi nung tinapon siya sa apoy, hindi siya nasunog, di ba? Nagkaroon ng himala. So, ibig sabihin, propeta na siya noon. Sinasabi ko ito kasi, yung pagbasag sa rebulto, ginawa ito ni Ibrahim alayhis salam bilang propeta. Pero kung tayo ngayon, halimbawa, sugurin natin yung simbahan ng San Gabriel, basagin natin yung mga rebulto doon, hindi natin yung pwedeng gawin. Okay? Hindi. Hindi tayo pwedeng makikialam sa simbahan kasi nga ang sinusunod natin ngayon ang Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi ang Sharia ni Ibrahim alayhis salam. Sa Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming mga batayan na wala tayong, hindi natin dapat pinapakialaman o pinipinsala. Yung mga pari, yung mga simbahan, yung mga templo, sinagoga, kahit pa tayo ay nasa jihad, hindi tayo makikialam. Kaya nga ginawa ng Maute doon sa katedral sa Marawi, yun ay labag sa Islam. Yun ay labag sa Islam. At katulad ng binabanggit ko palagi dati, mahalaga yung malaman ng Muslim ang kasaysayan, kasi sa pamagitan ng kasaysayan, ma-apply mo yung akida, yung tamang pag-unawa sa akida. Sa kasaysayan nalalaman natin, nasakop ng mga Muslim ang Egypt, nasakop ng mga Muslim ang Iran, nasakop ng mga Muslim ang Afghanistan, ang India, at iba pang mga lugar ng mga hindi Muslim
Pero di naman nila pinakialaman yung mga rebulto nila. Hindi nila pinakialaman yung mga rebulto nila. Kaya nga, hanggang sa panahon natin ngayon, yung mga rebulto na inabutan ng mga sahaba, ang marami doon naabutan pa rin natin ngayon. Hindi nila yung pinakialaman. Lalo na tayo ngayon, ba't tayo makikialam sa simbahan ng iba? So, hayaan natin sila. Walang utos sa atin na pakialaman ng kanilang simbahan. Ang utos sa atin magda'wa, mag-jihad, hindi maminsala sa ating kapwa-tao, kahit sila ay hindi mananampalataya. So, sinasabi ni na Ibrahim a.s. at kanyang mga kasama, wala kaming kinalaman sa inyo. At wala kaming kinalaman sa mga sinasamba ninyo liban kay Allah. Kafarna bikum wa bada baynana wa baynakumul adawa. Kami ay walang kinalaman sa inyo. Hindi kami naniniwala sa inyo at lumitaw na sa pagitan namin at pagitan ninyo ang adawa, ang hindi pagkakasundo. Okay? Pero nga, sa kabila nito, hindi naman naiulat na si Ibrahim a.s. ay naminsala sa kuffar o nanakit ng kuffar. Wala ngang jihad, di ba? Walang naiulat na anumang jihad nung panahon ni Ibrahim a.s. Okay? Wala. Pero malinaw sa kanila na yung mga kuffar ay hindi nila dapat gawing kakampi o hindi nila pagtutuunan ng pagmamahal na tulad ng pagtuon ng pagmamahal sa kanilang kapwa mananampalataya. Ganito ang pag-unawa sa al-wala wal-bara. Ganito ang pag-unawa sa akida. Yung nga, wabada baynana wa baynakumul adawatu wal bagda'u abada hatta tu'minu billahi wahda. So mananatili raw sa pagitan nila ang pagtataliwasan hanggang sa mga kuffar ay manampalataya kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Okay? So yun, ganun kasimple yung kanilang pag-unawa sa relihiyon. Illa qawla Ibrahim li abihi lastagfiran nalak. Liban na lang sa sinabi nga ni Ibrahim sa kanyang ama, tunay na ako ay hihingi ng tawad kay Allah para sa iyo. Hindi ito dapat ginagawa ng Muslim. Pero ito ay sinabi ni Ibrahim a.s. nung panahon na hindi pa niya alam. Na bawal pala ng mananampalataya ay hihingi ng tawad para sa hindi mananampalataya o namatay na hindi Muslim. Pero nga, wama amliku laka minallahi min shay. Malinaw din kay Ibrahim a.s. Wala akong magagawa para sa iyo laban kay Allah na kahit na ano. Kumbaga, nasabi lang ni Ibrahim a.s. dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ama, kahit hindi ito mananampalataya. So, pwede mong mahalin yung magulang mo kahit hindi sila mananampalataya. Rabbana alayka tawakkalna. Ito dua ito ni Ibrahim a.s. Panginoon namin, umaring mga hulugan din ito na dua na pangkalahatan. Siyempre, pwede natin gamitin. Panginoon namin, sa iyo kami nananalig. Wa ilayka anabna, sa iyo kami nagbabalik. Wa ilaykal masir. At sa iyo ang huling hantungan, ang huling pagbabalik. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru. O Allah, huwag mo kaming gawing pagsubok o tukso para sa mga hindi mananampalataya. Ang kahulugan nito, o Allah, huwag mo kaming gawing mahina, nang sa gayon ay aalipinin kami, waapihin kami, didigmain kami ng mga hindi mananampalataya. So ito ay dua na napakaganda. Siyempre, paano tayo hindi aalipinin o hindi aalipustahin ng mga hindi mananampalataya? Manindigan tayo sa relihiyon. Manindigan tayo sa relihiyon. Hindi yung nakayuko lang tayo sa kanila. Okay, yung oo lang tayo ng oo. Pag may kaharap tayong politiko, kuffar, o pag may kaharap tayong pulis, o ano pa man, huwag tayong magpapakita ng takot sa kanila. Dapat makita sila sa atin ng angas na hindi tayo tutupi sa harap nila. Hindi pwede mga ganun. So dapat yung Muslim, naikitungo tayo ng maayos sa kanila, pero hindi rin tayo papaapak. Hindi rin tayo papaapak, inshallah. At ito yung magandang dua doon. Allah, huwag mo kami gawing tukso sa mga hindi nananampalataya. Waghfir lana rabbana, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Innaka antal azizul hakim. Tunay na ikaw ang makapangyarihan at maalam. At sunod, lakad ka sa ibang araw na natin talakayin iba pang mga, kasi puro ito alwala wal bara.
doon sa Suratul Mumtahina. Laqad kana lakum fihim uswatun hasana. Matatagpuan ninyo kay Ibrahim alayhis salam at kanyang mga kasamang mabuting halimbawa. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Para sa sino man na naghahangad kay Allah at sa kabilang buhay. Wa man yatawalla fa innallaha wal ganiyul hamid. At sino man ang tatalikod dito, tatalikod sa alwala wal bara, si Allah ay walang pangangailangan sa inyo at siya ay kapuri-puri. Hindi niyo kayo kailangan. Hindi tayo ganito, hindi tayo kumakapit sa alwala wal bara dahil kailangan ito ni Allah. Kahit hindi natin gawin ito, si Allah ay walang pangangailangan sa atin. At hindi ito kapintasan ni Allah na tayo ay maninindigan sa ating relihiyon. So ito yung pagtalakay natin, alhamdulillah, sa mga hangganan kung paano natin uunawain yung aya kanina na la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya. Huwag ninyong kukunin ang aking mga kalaban at kalaban ninyo bilang mga awliya. Alhamdulillah, kasi mahalaga ang tamang pag-unawa sa dalil, insyaAllah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.